panahon ng hirit. Narito na mga balitang dapat niyong malaman sa ating top hirit. Animoy eksena raw sa isang pelikula ang nangyaring tensyon kagabi sa NAIA. Matapos maudlot ang pag-alis ni dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Arroyo sa kabila ng inilabas na temporary restraining order ng Korte Suprema na nagpapatigil sa watchlist order na inilabas ng DOJ. Nakaambulansyang dumating sa departure area ng NAIA Terminal 1 ang dating Pangulo kasamang anak na si Anggaling Pinoy Party List Representative Mikey Arroyo. Sakay ng wheelchair at halatang nangayayat ang dating Pangulo, idinaan po sa public entrance habang dinudumog ng media. Ilang minuto lang, dumating na rin si dating First Gentleman Mike Arroyo. Pero pagdating sa immigration counter, hinarang ang grupo na mag-asawang Arroyo. Kwento ng grupo ni Arroyo, sinabihan daw silang may utos si Justice Secretary Laila de Lima na huwag silang paalisin. Tinangka pa nga raw i-hold ang passport na mag-asawang Arroyo pero ibinalik din matapos makipagtalo ang kanilang abogadong si Attorney Ferdinand Topacio. At dahil hindi sila pinayagang makaalis ng bansa, muling isinakay na lang si Arroyo sa ambulansya at ibinalik sa St. Luke's Medical Center sa Taguig. Sabi nga ni Father Bernas, this is no longer injustice. This is already cruelty. At para po sa pinakahuling balita tungkol kay dating Pangulong Gloria Arroyo, nagbabantay sa St. Luke's Global City sa Taguig si Haji Rieta. Haji. Yes, Rhea, magdamaga tayo nakabantay dito sa St. Luke's Medical Center dito sa Taguig City para kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na dito na dumiretso matapos itong hindi makalipad papunta sa Singapore para magpa-check up. Reyata kanina mag-alauna ng madaling araw, nakausap natin si Senator ni Raul Lambino, ang election lawyer ni Ginang Arroyo at ang malapit nilang kaibigan na si Candaba Pampanga Mayor Jerry Pelayo. Ayon kina Atty. Lambino at Mayor Pelayo, bagamat dismayado raw ang dating Pangulo sa ginawang pagpigil sa kanila na makalabas ng bansa at makapagpagamot sana sa Singapore, umaasa pa rin si Ginang Arroyo na makapagbiyahe. Kasunod na rin yan ang ipinalabas na utos ng Korte Suprema na nagsususpinde sa watchlist order ng Department of Justice laban sa kanya. Samantala, Rhea, tuloy na ang pagpunta ng kampo ng dating Pangulo sa Supreme Court para ipa-contempt si Justice Secretary Laila de Lima at iba pang opisyal ng immigration na humarang sa pangingibang bansa ng dating first couple. Rhea? Alright, maraming salamat, Haji Rieta. Handa raw ipakontempt ng kampo ng mga Arroyo ang ilang opisyal ng Bureau of Immigration na pumigil sa pag-alis ng dating first couple kagabi. Ayon sa abogado ng mag-asawang Arroyo na si Atty. Ferdinand Topacio, tila wala raw demokrasya sa ginawa sa kanyang kliyente. Kwento naman ng tagapagsalita ni Ginang Arroyo na si Elena Bautista Horn, hindi rin daw inaksyonan ng airport officials ang kanilang hiling na padaanin sa tarmac papuntang Dignitaries Lounge ang dating Pangulo. Labis raw na ikinalungkot ng dating Pangulong Arroyo ang nangyari. Ngayong araw, pipilitin daw ng mag-asawang Arroyo na makaalis muli ng bansa. Kami po ay sumulat sa MIA para po humingi ng permiso na makadaan ng dating Pangulo sa tarmac at gumamit ng Dignitaries Lounge. Siyempre, ito pong sulat na ito ay naipadala namin pagkatapos na inanunsyo ng Supreme Court na meron ng temporary restraining order, pero hindi po ito inaksyonan. Nag-request din po kami ng mga passes para po may kasama ang dating Pangulo pagpasok dito dahil nabalitaan na nga namin na susubukin nilang baliwalain ang kautusan ng Korte Suprema, pero ginawa lang po nila yun nung nakita nilang nagkakagulo na sa labas. Ayaw pa nga hinuhold pa nga pati yung passport kung hindi pa nagwala kami ron sa immigration At nag-altavoz pa kami, hindi pa ibibigay yung passport. Anong klaseng gobyerno to? Parang police state tayo. Wala pang inilabas na pahayag ang Manila International Airport Authority at Bureau of Immigration sa nangyaring panghaharang sa airport sa dating Pangulo kagabi. Nagbabala naman ang Korte Suprema na maaari daw ipakontempt ang mga hindi susunod sa kautosang inilabas nila na nagpapatigil sa watchlist order ng Department of Justice laban sa mag-asawang Arroyo. Ayon sa Supreme Court, immediately executory o epektibo agad ang TRO. Paliwanag nila, wala pa raw nasasampang kaso para sa mag-asawang Arroyo na nagsasangkot sa kanila sa dayan umano noong 2007 elections
maging ang 6 na reklamong plunder na paong nasa preliminary investigation pa lamang. Nakakuha ng kopya ng TRO ang mga Arroyo na ipinakita nito sa mga pumigil sa kanilang pag-alis sa bansa. Naglagak na rin sila ng 2 milyong pisong cash bond. Isa sa 3 kondisyon ng Korte Suprema para payagang umalis ng bansa si Arroyo. Bukod pa rito, iniutos din ng Korte na kailangan mag-report ang dating first couple sa ating embahada o konsulado sa lahat ng bansang pupuntahan nila. Kailangan din magtalaga ng legal representative ng mga Arroyo na may iwan dito sa bansa. 13 maestrado ang pumabor sa pag-i-issue ng TRO, kabilang na si Chief Justice Renato Corona na pawang mga appointee ni dating Pangulong Arroyo. Sa kabila nito, matapang pa rin ang naging pahayag ni Justice Secretary Laila de Lima sa gitna ng TRO. I have ordered the Bureau of Immigration and requested the Secretary of the Department of Transportation and Communication to direct the Civil Aviation Authority of the Philippines, or CAAP, and the Ninoy Aquino International Airport, or NAIA, management and personnel to exhaust all actions to implement the watch list order against the Arroyos. Samantala sa iba pang balita, dumating na po sa bansa kahapon si U.S. Secretary of State Hillary Clinton para sa pagdiriwang naman ng ika-60 anibersaryo ng U.S.-Philippines Mutual Defense Treaty. Paglapag sa NAIA, sinalubong siya ni U.S. Ambassador Harry Thomas, DFA Undersecretary Rafael Seguis at Philippine Ambassador to the U.S. Jose Quisha. Ito na ang ika-2 pagbisita ni Clinton sa bansa bilang Secretary of State. Ilang oras bago ang pagdating ni Clinton, nagkagirian ang mga realista at pulis matapos nitong magpumilit na lumusot sa barikada malapit sa U.S. Embassy. Ito'y para sana ipahayag ang kanilang pagtutol sa pagbisita ng U.S. Secretary of State sa bansa, maging ang U.S.-Philippine Mutual Defense Treaty at Visiting Forces Agreement. Ngayong araw, nakatakdang makipagpulong si Secretary Clinton at Pangulong Noynoy Aquino. Pero bukod po dyan, sasagutin din ni Secretary Clinton ang mga tanong ng ating mga kababayan sa isang public forum na eksklusibo. At live po ninyong mapapanood sa GMA News TV mamayang 2:30 ng hapon. At may live stream din po sa GMA News Online. Yan po ang U.S. Secretary of State Hillary Rodham Clinton, A Conversation in Manila, kung saan tatayong moderator si Vicky Morales at ang editor-in-chief ng GMA News Online na si Howie Severino. Katuwang ang GMA News TV host na si Ramon Bautista. At kayo po mismo maaaring magpadala ng mga tanong kay Secretary Clinton sa pamamagitan ng News Scoop, Twitter, Facebook at Skype accounts ng GMA News. Gamitin lang po ang official hashtag ang SecClintonManila. Samantala, nakatakdang basahan ng sakdal ngayong araw para sa kasong murder at frustrated murder ang nakababatang kapatid ni Ramjen Revilla na si Ramon Joseph o RJ Bautista. Si RJ ang itinuturong mastermind sa pagpatay sa kanyang kuyang si Ramjen. Samantala, ayon naman sa Interpol, wala na sa Turkey ang kapatid ni Ramjen at RJ na si Mara o Ramona Bautista. Bagamat dumating daw si Mara sa Turkey noong November 5, umalis din daw siya sa parehong araw. Binigyan si Mara ng hanggang Biyernes para maghain ng kanyang counter affidavit sa pagkakasangkot niya sa krimen. Patuloy naman